Ngayon pong umagang to, napakaganda po itong Sunday natin because sa umaraw na, yan, naramdam mo na rin yung init. Yan, ramdam mo na ba? So, good news. Ikaw ay may pakiramdam. Yan. Hindi lahat ng pinagpapawisan ay may pakiramdam pa. Amen? So, ako po ganun din. Every time na nasisikatan tayo ng araw, every time na halimbawa, nasaktan ka, nasugatan ka, halimbawa, na-appreciate, buhay pala ako talaga. Sapagkat si Lord aalaw talaga yan para ma-appreciate mo ang buhay. Amen? So, we're excited because tayo po ay nasa June na. Yan. Konti na lang, bear na naman, no? Yan. Sa mga working, masaya yan. Na pag narinig nila yung bear months. Pero tayo, man of June, alam naman natin pag pumasok yung June, ito po ay papasok dyan yung Father's Day. Yan. Pwede bang lingon-lingon ka dyan? May mga tatay ba rito? Yan. Palakpakan natin sila sa presensya ng Lord. Sapagkat, napakabuti ni Lord, may mga gantong pagkakataon. So, it's time to appreciate our fathers. Welcome po kayo at salamat po sa pag-spend ng time dito po sa presence ng Lord. At isa pa po sa dapat nating papurihan ng ating Father in Heaven. Yan. Walang iba kundi ng ating pong Panginoon. So, napaka-ganda rin po nito sapagkat bagamat month of dad ngayon, yan, mga tatay, mga ano pang tawag sa tatay? Daddy. Ano pa? Lahat ng maisip natin, lahat ng mga bagay na yan. Bukod dyan, hindi lang po usapang tatay tayo, kundi usapang puso rin. Yan. Sabi mo, usapang puso tayo ngayon. Yan. Bagamat tapos ng Feb month, pero maganda kasi ito. Ito po yung in-impress ni Lord at napakagandang napag-usapan po. So, before we continue, let us pray again to God. Nasamahan po tayo ng ating Panginoon sa gagawin niya po ngayong linggong ito. Lord, salamat po sa umagang to. We thank you for your word, Panginoon. Salamat po, Lord, ito pong salita mo ay precious, Panginoon. Lord, higit pa ito sa ginto. Higit pa po ito, Lord, sa mga mamahaling bagay sa mundong to, Panginoon. Kaya po, Lord, makuunawaan namin, makita namin, Lord, kung gaano kahalaga ito. Paranas mo po sa amin ngayong umagang to kung gaano ka-precious ang iyong salita, Panginoon. Salamat po, Ama. At we're so excited. Lord, our hearts, Lord, are open right now. Pasukan niyo po ito ng iyong presensya, ng salita. At Lord, may story ito sa puso namin. At Lord, mag-manifest po sa aming mga pamumuhay. Salamat po na marami. This is our prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi na Amen. Palakpakan pa natin ulit si Lord. So, our topic is all about the desires of our hearts. Maganda tong topic na to kasi madalas po itong nababanggit pag may birthday. Mama na niya, makikita nyo, laging greetings verse ito. Sapagkat, kasi po, may mga naka-include po rito na talaga namang blessing siya pagka isinare natin to sa tao. Amen? So, kasi sabi po dyan, Psalms 37 verse 4, sa English Standard Version, sabi po rito, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pwede bang sabay-sabay tayo ulit? Maganda kasi ito, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, pag tinignan niyo po yung verse na yan, meron pong dalawang bagay na makikita ka dyan. Ilan daw po? Dalawa. At pag-uusapan po natin yung dalawang bagay na yan. Una kasi, sabi dyan, delight yourself in the Lord. Yan. Sa Tagalog ng delight, ano pong Tagalog ng delight? Magalak ka. Yan. So, sa ibang malalim pa po na Tagalog niyan, maligalig yan. So, kala ko magulo yung ibig sabihin nun, no? So, magpakaligalig. Ibig sabihin, ibigay mo yung buong kagalakan mo sa Diyos. Kasi sabi niyan, delight yourself in the Lord. So, napakalaga po na ang ating pong delight ay na kay Lord. So, mamaya po mas ma-emphasize pa po natin yan. And then, ano pa po yung isa? He will give you the desires of your heart. So, mas excited tayo rito, no? So, ang tao talaga excited sa blessing. Sino pa excited sa blessing? Ako excited ako dyan. Hindi natin pwede ikahilayan. Pero si Lord, napansin ko po kay Lord, every time po si Lord na meron siyang pangako, meron naman siyang condition. Intindi ni Lord, no? So, si Lord kasi hindi siya yung pag humingi ka, bigay agad. Bagamat siya itatay natin,
ayaw ni Lord magbigay nang hindi mo siya ibabalyo. Yan. Si Lord kasi, kagaya ng napag-usapan natin sa Old Testament, tingin natin kay Lord, stricto, tingin natin na mahirap kausap. Hindi pala. Si Lord pala, kaya ka bibigyan ng kondisyon. Kasi it is our protection. So gusto tayo ni Lord ingatan, lalo na sa mga blessing po na ibibigay niya sa atin. Kasi si Lord po, meron naman talaga siyang blessing sa atin. Tama po ba? So meron talagang blessing. Ang problema po, kung ang puso daw po natin ay ready. Sabi mga po sa katabi mo, kamusta puso mo? Yan. Magandang question to, no? How's your heart? So, kailangan ma-check natin yan. Yan. So, madali mo naman malalaman. Kasi sabi po sa pag-aaral, bawal sumobra ang tibok ng puso. Bawal din magkulang. Grabe, no? At isa sa nakaka-amaze kay Lord, ganun katindi gumawa si Lord ng tao. Magsumobra daw yung tibok ng puso mo, yari. Pag kulang naman, mahirap din. So, pag sobra naman yan, may tinatawag na high blood. Yan. Minsan, pag high blood ang tao, yung naranasan mo high blood. Yung bang kahit walang kamalay-malay na pusa na nasa pinto nyo lang naman, nagpapahangin lang naman, sinipa mo, di ba? Di ba, tumalsik? Kung nakakapagsalita lang, loko tong amo ko, So, minsan, pag high blood, mataas ang dugo. Ibig sabihin, mahirap mag-decide, mahirap gumalaw. Tama ba? Parang nahihilo. Kasi nga, mataas ang BP. Pag low blood naman, so, ganun din ata ang no? Ang effect or ano. So, ibig ko sabihin po, condition of the heart matters. Napakalaga niyan. Tingin nyo po, pagka hindi ba okay puso mo, magiging productive ka pa rin po ba? So, hindi po. Medyo talagang affected maraming bagay po. So, ano pa pong mga tanong dito? Ito po yung mga nasa Facebook natin, no? Sa page po natin. Nire-recall lang po natin para mas maunawa natin. Sumunod na tanong dito, sabi rito, we know that we have many things we look forward into this world. So, marami daw tayong mga bagay na nilolook forward. Tama ba? So, isa po sa gift na binigay sa atin ni Lord ay yung umasa tayo. Yan. Maganda po umasa. So, wag po kayong magsasawang umasa. Pero sa mundong to, mabibigo ka talaga. Yan. Machechempuan mo talaga, mabibigo ka. Lalo sa mga bagay na kala mo ma-achieve mo, yung pala hindi pa. So, kasi si Lord may perfect timing. Pero sabi rito, the big question is this aligned with the will and purpose of our Lord Jesus Christ? So, isa po sa titignan pa natin yan na napakalaga po pala na kasi nga po tayo, normally, we have desires. Tama po ba? Pag sinabing desire kasi, nasa. Ibig sabihin, mataas na term yan na pagkagusto. Yeah, medyo obsessed kasi isang bagay na yan. At yung word na yan, maganda po yan. Pinapahangit lang ng kaaway. Tama po? Ang demonyo kasi, demonyo talaga siya. So, lahat ng maganda kay Lord, ay gagawin niya, papapangitin niya. Sapagkat ang diablo po, alam niya yung word ni Lord. From Genesis to Revelation. Tindi si Lord, no? Tindi ang kaaway, no? Alam niya yung salita ni Lord, word per word, verse per verse. From Genesis to Revelation. Pero ang pinagkaiba niya sa atin, tayo bagamat di natin kabisado yan, wala naman tayo photographic memory. Pero ang maganda sa mga anak ni Lord, bagamat hindi mo man makakabisado yan, pero ang maganda po sa Lord, sa atin po, naniniwala tayo sa kanyang salita. Nagtitiwala tayo. Sino pong naniniwala at nagtitiwala ka sa kanyang mga salita? Because His Word, meron po yung pangako. Amen? Meron siyang command with a promise. At isa lang sigurado, pagka nagtitiwala ka sa kanya, meron po siyang bibigay sa iyo na security. Walang iba, yung eternal security. Amen? So, yung buhay natin ay secured. So, ang pinagkaiba po ng kaaway, alam niya yung salita ni Lord, pero hindi po siya sumusunod. Yun. Buti pa tayo, no, na andito tayo ngayon. Kaya po, we're so excited na ito palang mga desire ng puso natin. Mahalaga po na, sabi po kasi sa tanong dito, is this aligned with the purpose of our Lord? So, meron pala tayong makikita sa buhay natin na gusto natin. Kaso, makikita natin hindi pala connected to sa plano ng Lord. Amen? Kaya po,
expect mo na po, may mga prayers ka na hindi talaga mangyayari. Yan. Kasi po, pero wala po, ulitin po natin, wala pong prayer tayo na hindi tinupad o sinagot ni Lord. Yan, ulitin po natin yan ha. Walang prayer na hindi po sinagot si Lord. Lahat po yung sinagot na. Ang problem is our heart, the condition of the heart. Kasi ang sagot ni Lord, maybe ayaw natin. Minsan ang sagot ni Lord, no, yan, masakit yung no, no? Yung si Lord na yung nag-reject ng prayer mo. Hindi pwede anak eh. Kasi good purpose pa rin si Lord. Kasi baka mapahamak ka. Ba? Ang hirap na mahingian ni Lord ng 2 milyon. Lord, baka pwede maglambing 2 milyon lang, Lord. Sigurado wala tayo rito, no? So, ano po ibig sabihin? May mga bagay na pwedeng bigay ni Lord, pero not now. Kaya may answer naman si Lord na, wait. Yan. Isa po sa problem naman din ng condition ng tao ay yung mag-antay. Sino pong mainipin? Ako po, aminado ako, mainipin ako. So, pagka sa bahay, mga ganyan, mga senaryo. So, maganda makita natin na because of the attitude of the heart pala yan. So, isa po sa tinuturo ni Lord yan na nade-develop naman sa atin. Yan. So, napakalaga po na ma-develop po yung mga gantong bagay. So, sumunod po, sabi rito, and with all desires that we want to achieve in this world, does the Lord have a big portion in our heart? So, meaning, sa dinami-dami daw po ng mga gusto nating makamit sa mundong to, kasama po ba si Lord sa pangarap mo? Grabe, no? Ako po, dati, ganyan din po yung mindset ko. Akala ko si Lord, para siyang genie lang. Yung bang ibig sabihin, hingi ka lang ng hingi kay Lord, unlimited. Lord, pengen naman ito. Lord, baka pwede naman sa akin na lang to. Sa akin na lang to, promotion na to. Minsan naman si Lord, nagtatampo ko sa kanya. Akala mo si Lord, genie lang siya na hingi ka ng hingi. Pwede mo siyang sumbatan. Pero, nung nakilala natin si Lord, hindi pala. Dapat pala si Lord, kasama din siya sa mga desires ng puso natin. Sino pong gusto mong isama mo si Lord sa pangarap mo? Amen? At pag sinama mo si Lord sa pangarap mo, ano pong sabi niya sa Matthew 28, verse 20? I am with you always to the very end of the age. Sino po ditong best partner of your life is si Lord? Amen? Best partner, may nabasa ako sa Facebook nung kahapon eh. Best partner in business is God. So, kasi pag si Lord ang partner mo, hindi ka mabibigo. Amen? Pag si Lord po ang kasama mo, hindi ka mapapasama. At alam mo lahat ng bagay na nangyayari at lahat ay patungkol sa ikabubuti po natin. Pwede mo palakpakan natin si Lord. Sapagkat sa Kanya po ay walang pangit. Ibig sabihin, lahat ng plano niya ay talagang nakatalaga na po. So, sabi rito, we need to understand na ang puso ng tao ay nahati sa iba't ibang uri ng ating pong pagnanasa or desire. So, ang puso po, hindi lang siya basta tumitibok, tama? So, sa tatlong bagay na to, pinakita po sa atin ng Lord na kung saan ba tumitibok yung puso natin. Saan ba nagkakaroon ng nasa itong puso natin? Saan ba nagkakaroon ng malalim na pagkagusto? So, meron pong tatlo dyan. Iisa-isahin po natin. Ito po yung tatlong yan. Ano daw yung una? Our world. Sarili nating mundo. Pangalawa, yung our world, ito po yung buong mundo yan. Yung our own world, personal. At yung pangatlo po is ang ating